Sa ating paglalakbay dito sa hilagang bahagi ng Luzon, ay pupunta naman natin ang isang napakagandang ilog na matatagpuan sa bayan ng Bolinao. Although nadadaanan natin yan pag pupunta tayo ng Anda, ito ang Balingasay River na itinuturing din bilang isa sa mga pinakamalinis na ilog dito sa Luzon. Ay pupunta tayo ng Camp Puor ng Bolinao. At syempre, magkakaroon din tayo ng pagkakataon upang mapasyalan ang napagandang white sand beach ng Bataran. Kaya tara at samahan niyo kaming muli at ating i-explore ang ganda ng Bolinao, Pangasinan. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, good morning kabalan. So, achuta na ngayon kining McDonald's. Ayan, McDonald's Angeles Rotonda. So, paninayin tala rin kaya beta mong dua balik kining meet up place tamo magpanorti tamo munta tamo kayang Bolinao. So, aning karga ko sa paknya naman ni Stark. Ayan. Eventually. Okay, good morning kabalan. So, kasama na natin yung mga tropa. At syempre, hanap muna tayo ng gasolinahan para magpapuntang dahil medyo malayo-layo rin yung biyahe natin. Okay, so nakapagkarga na tayo dito sa may Star Premium. Dito yan sa may Bamban. Ito yung official na pinagkakargahan natin. Iwasan magkay, iwasan magarap, iwasan magarap. Oo, sige, muna na ko pa, video kayo. Bagar pa na natin. Oo, sige. Muna na ko pa, sige. Okay. Andito na tayo sa may Bamban Bridge. Ayan. Welcome Bamban Bridge. So yung ride natin ngayon ay pupunta tayo ng Camp Puor ng Bolinao. First time nating magra-ride sa Bolinao. Although nadadaanan natin yon pag pupunta tayo ng Anda, eh hindi pa tayo talaga pumunta ron sa may Bolinao. Eto, maraming checkpoint ngayon. Ito, maraming checkpoint ngayon sa may ano. So tayo dito sa may Mayantok. Ito yung daan papuntang Duweg. So ito yung pinili nating ruta para makaiwas tayo dun sa traffic sa ano, Kamiling. Okay, so diretso na tayo. Nauna na yung mga kasamahan natin. May linis-linis ng tubig dito. Bali itong daan na ito papunta na ng Duweg. Welcome to Barangay Carabawan. Yung punta natin dito ay ginagawa yung daan, pero siguro tapos na sa ngayon. You are now entering Sitio Sinigpit. Ito, meron din Barangay San Jose rito. Pero yung kanina San Jose Tarlac yun. Dito meron checkpoint dito dati. Merong merong kampo. Dito tayo. Itong Kamiling.
3 hours later. Kami kumain ni na master natin. Oh, dito kami, ito yung official na kinakainan namin. Dito yan, sa may mga tarem. Oh. Eto si Tisoy, oh. Tingnan mo, oh. Pumuti yata lalo. Ay, nice city. Pumuti yata lalo. Bangging eh. Ha? Gusto lagi bumabangging. Ito, yung isa walang balbas. Ito yung isa may balbas, na? Okay, so papasok na tayo dito sa Kaibigan Eatery. At nandito na si Madam Michelle. Siya yung may-ari dito sa may pinagkakainan natin dito sa mga Tarem, Pangasinan. At syempre, hindi rin mawawala yung request niya mga stickers. So, once again, narito na naman tayo sa ating paboritong kainan. Ito si Madam, oh. Sarap magluto ni Madam. Ay, ito ba yung nagluluto? Asawa ko. Ay, yung asawa niya. Siya yung nagmamanage. Ito si Madam. Ito yung motor mo. Yes! Froilandas. Ito po yung dati. Ito si Madam. Ang ganda ng motor ni Madam. Mukha niya, tingnan mo. Mas maganda yun. Ito. Kung saan nakakarating. Oo nga eh. Pagkat din namin di pumunta rito. Pero kasama ko pumunta rito. Galing dito yung ano. Yung iba, dito na kumain yung iba. Ay, mayroon nun! Sabi ko wala. Pero hindi ako kasama. Hindi kayo kasama. Hindi ako kasama. Pero taga Pampanga. Pampanga lang. Ha? Pampanga. Taga doon kami. Si Madam. Yung paboritong kainan. Ano ba ito? Labong? Labong. Sisig. Hindi ba ano? Malambot kayong kawali ito. Pangating kawali. Eventually. Ano nangyari? Hindi yata kumakain ng gas? What? Ha? Hindi kumakain ng gas? Ha? So may nakasabay tayo dito mga Kimco, mga Vespa ito. Ang ganda nila. So tapos na tayong kumain at diretso na tayo ng Bulinaw. Ayan pa rin si Roy. Si Roy tapos pulis. And then si Neil. Bali medyo malayo-layo pa yung pupuntahan natin. Hanggang Bulinaw. See. So dito na tayo sa bayan ng Sual. Palalampas lang natin doon sa palengke sa Labrador. Tapos ng Sual, Alaminos. And then Bani. Yung pinaka plaza. At yun yung Sual Municipal Hall. Ano ba yun? May natumba yata. Naku. Nangyari. Dali. Natumba yung kasama na yata natin. Wait lang. Wait lang. Natumba yung kasama natin. Ngano ka par? Okay, so nag-sliding sa nating kasamaan. Tinamaan niya yung bus. Buti na lang, minor lang yung nangyari. Ito, yung kasama namin, nag-back ride na lang. And then wait lang. Balik mo Manobela. Na? Balik mo. So yung manibela medyo ano raw, magalaw. Yung epekto ng pagkakaano niya kanina. Pagkakatumba niya kanina. Kasi tumama yung pinaka handlebar niya ganito. And then umorbang ganyan, lumiko, kaya medyo malikot.
So ingat lang tayo mga kabalen. Medyo disgrasya yung isa nating kasamaan. Buti na lang hindi siya tinamaan nung bus. So first time pa lang namin nakasama, actually sila nakasama na ni Neil. Si Jolas. Si Jolas pala yung bago nating kasama ngayon, siya yung nag-slide. Bali yung motor na yan, yung NMAX. Ngayon dahil bugbog pa yung kamay niya, hindi pa siya makapag-drive. So, nandito na tayo ngayon sa may Alaminos. Ito yung kasamaan natin, si Jolas. Yan, sumemplang nga, medyo napulit pa yung jacket niya, oh. Yung minamaneho ngayon ni Tisoy, yun yung kay Jolas, yun yung sumemplang kanina. So malapit na tayo sa may downtown Alaminos area. Yung daan dito, ito yung bypass road. Ayan, kung pupunta ka ng Kabungawan, Burgos, ganon, yun. O kaya yung pupunta ka ng Zambales, pwede kang dumaan doon. Hindi ka nadidiretso dito sa may pinaka downtown ng Alaminos. Dito sa may Alaminos, meron ding Nepo Mall dito. Parang yung sa Angeles din. Kamukha niya yung building. Bali may branch silang Nepo Mall. Ayan, malapit na tayo. Kung nakikita nyo yun, yung may McDonald doon, tsaka Nobo. Dito yung mga bus terminal nila. Dito yung Victory. Ayan o. Kamukha nung design ng Nepo doon sa ano. Especially pag nandun ka sa may likuran. Okay, doon sa harapan, I mean. Ayan. So ito yung daan ito yung sinasabi ko kanina, yung daan papuntang Zambales. A few moments later. Okay. Na? O malapit niya. Ilan niya pang oras ta? 30. Okay. So nandito tayo sa may Pinaka Plaza or yung Bani Municipal Hall. Yung papunta doon, papuntang Agno, dito papuntang Bolinao or Anda. So sa Bolinao tayo. So ayan, buti na lang nakapagpahinga na yung kasama natin. Ayan, tingnan muna natin yung ano niya. Makalbog ya ba? Na? Ali, at least may painaway ka rin. Leme bukas nung muling bagyo. May pilaya, agalaw mula. Ken alian ya. Okay ya, ini kaya. Kasi potang mamreno ka, magkasakit ka eh. Oo, si Mapa pala ito soy. Ayun na, tinadyagan nyo. Ayan, no, may kain jacket na. Kenya Mikera eh. Lampad yan. Hala, lalampad din eh. PNPA eh, rangkay. Na? Hindi nga pisan mo anong tayo. Atin ka rin. Atin ka rin, kitang kay. Let's go, sige. So, umpisa rito hanggang dun sa may Bolinao, 22 kilometers. Nasa mga 30 minutes pa raw, sabi ni Tisoy, si Roy, yung kasama natin. Siguro saktong pananghalian, nandun na tayo. At para makapagpahinga na rin dahil yung kasama namin isa para medyo ma-relax yung kamay niya. Ito naman yung zigzag road ng Bani. So, may ginagawa silang rito. Nire-repair nila yung tulay. Medyo pataas yung daan dito. Parang kamukha nung sa Suwal kanina. Kaya pag natin mamaya niyan, bukas, pagbalik natin, puro pababa naman. Maikli lang naman to eh. Pero at least
may enjoy mo naman yung daan. Two 2,000 years later. Nakarating na tayo sa may welcome arc ng Bolinao. So, mag-drone shot muna tayo rito. Bolinao na. Bolinao welcome arc. Ay, stop over muna tayo. May nakita tayong pharmacy. Bilang muna tayo ng gamot. Kahit yung betadine lang at saka antibiotic. Para medyo mapawi yung sugat ng ating kasama. Ayan. Ilang bar po yung sa inyo? 4. 4? One na lang to eh. Ha? One na lang. Alin? 1? Hindi, may karga na. Karga na, no? Kaya kayo ingat kayo sa banking ha. Ang bibilis nyo ha. Sa banking nakikita ko kayo. Hindi, masarap talaga mag-banking doon. Maganda yung daan eh. Parang ano ko yung subig eh. Subig talaga. Parang subig yun eh. Yun yung sigsag ng swal. So, nakabili na tayo ng gamot. Diretso na tayo sa may Bolinao. Pagdating mo rito, makikita mo na yung mga Bolinao Falls. So ilang beses natin nadadaanan yung mga Bolinao Falls na yan, hindi pa natin napupuntahan ng personal. Kasi lagi tayong pumupunta dito sa may Anda. Tondol Beach, turn right in 300 meters. Ayan, malapit na tayo sa Tondol. Pero di tayo dun pupunta. Diretso tayo papunta ng Patar Beach. Ayan, dito kung gusto nyo pumunta ng Anda, ayan, yun yung dahan dyan, yung Anda Island. Okay, so para lumampas tayo, balik tayo banda doon. Doon yata ang papuntang Patar. Hindi natin masyadong kabisado dahil first time natin papasok dito. Ayan, Camp 4. Yun oh, Camp 4. Ayan, dito pala yung Camp 4. At least nakita na natin kung saan tayo mag-i-stay. Kanina wala tayong idea, puro diretso yung daan. At least ngayon alam natin na malapit na tayo at makakapagpahinga na rin. Hindi na ano ko may gatal ka sa tingin pale oh. So diretso lang daw. Hindi mo natin yung camera natin. Oras na ba? Mag-12 na yata. So umalis tayo doon, halos 6 o'clock na. Ngayon 12. So 6 hours ang biyahe. Pati na yung mga pahinto-hinto. Siyempre yung mga photo ops natin sa mga ibang mga landmark. Si Tisoy maliit, Tisoy malaki. Ang daming mga ano rito, tablon. So marami rin palang gumagawa ng mga furniture dito.
mga materyales sa paggawa ng mga furniture. Ito yung palusong. Mayroon palang palusong na ganito rito. Kita mo yung mga bato rito, kulay orange, parang mga coral. Tandaan nito parang kamukha nung dinadaanan namin sa papuntang New Zealand sa Lake Mapanuete. Ayun, may hanging bridge pala rito, oh. Ang ganda naman ng hanging bridge na to. Ito. Saan ba yung Camp 4? Ayun. So after 6 hours nakarating na tayo. 12 o'clock na. Ayan. Ooh. Wow. Ang ganda naman dito, oh. Ayun, may mga nagsiswimming na doon. Mukhang matibay naman yung hanging bridge na to. Hindi umaalog. Ayun, oh, may mga naliligo doon. Ayan. Pero siguro mga motor or tricycle pwede rito. Okay, so touchdown tayo dito sa Camp 4. At maglibot-libot muna tayo rito para makita natin yung kagandahan ng kapaligiran. Napakatahimik dito at konti pa lang yung guest. Ayun yung mga motor natin, no? At ito yung kanilang signage na pwede rin kayong kumain. Pero tayo mag-order na lang siguro. At ito yung mga rates nila dito sa Camp 4. Day tour, overnight, camping. Ayan. Marami kayong mapagpipilian dyan. So nakarating tayo dito, halos sinabot tayo ng 6 hours na biyahe. At nandun yung hanging bridge. Maganda dumaan doon, matatag siya. At dito, mayroon pandaan dito, hindi natin alam kung saan papunta. Pero baka bukas tuklasin natin bago tayo umuwi. So ito naman yung pinaka-entrance nila. Ayan, oh, welcome. Napapaligiran ng mga puno ng niyog na nagsisilbing lilim. So pagbaba natin dito ay bubungad natin yung napakagandang ilog. Ito yung Balingasay River at meron din silang mga A-house doon. Ito palang Balingasay River ay isa sa mga pinakamalinis na ilog dito sa Pangasinan. Yan, bali yan yung dulo kadugtong nung Patar Beach. Kasi may mga nagbabangka tayong nakita kanina na pwede kayong mag-rent at magtutur kayo dito, magbo-boat riding kayo at idadaan kayo dun sa may Patar Beach. At tignan nyo naman, no? Napakalinis at napakapayapa ng ilog ang Balingasay River. So habang naglalakad tayo rito ay may nakita tayong mga duyan. Ayan. So magduduyan muna tayo habang hinihintay natin yung mga kasama natin na nagre-ready ng mga gamit nila. So dito, recommended na puntahan, especially sa mga gusto mag-relax at gusto ng tahimik na kapaligiran. Siyempre, napaka-presko rin dito at sariwa yung simoy ng hangin. So mamaya, magpapalipad tayo ng drone.
Okay, good morning. So it's a second day ng ating pag-stay dito sa Camp War. At yung mga kasama natin tulog pa. So ang gagawin natin ngayon mag-walk tour tayo rito habang hinihintay nating magising at para makapag-almusal na. Napaka-tahimik ng kapaligiran dito. So kagabi halos wala na tayong marinig. Kaya agad din tayong nakatulog. Ito yung kanilang wooden bridge. Kung gusto nyong malibot yung side na bahagi ng Camp War. Ayan, yun yung ilog ko. Napakapayapa at berdeng berde. Pero mamayang konti, pag nakatapos na tayo makapag-almusal, pupunta tayo dun sa may Patar Beach. Pero kung magbabangka ka rito, pwede ka nang pumunta doon. Diretso na. Tingnan yung mga puno, ang tataas. Kasi nakita natin sa drone shot kahapon na yung mga dumadaang bangka rito, pwede mo silang i-rent kung gusto mong pumunta ng Patar Beach na hindi ka nadadaan doon sa highway. Diretsuhin pa natin hanggang doon sa dulo para makita natin kung hanggang saan ba yung ginawa nilang wooden bridge na ito. May naririnig tayong bangka. Siguro may bibiyaya papunta rito. Ayan o, tahimik pa rin yung kapaligiran. Okay, so diretso lang tayo rito. Maganda naman yung pagkakagawa ng wooden bridge at matibay naman. So narating na natin yung dulo ng wooden bridge na ito. And then tingnan natin, ayun yung bangkang sinasabi ko kanina, dumating na. Ayan o. Panig na tayo dito sa taas. Meron parang view deck tayong nakita eh. So yun yung mga kubong pwede nyo pag-stayan pag pumunta kayo rito. Ito, panig tayo rito. Para siyang view deck. O yung yung deck ng barko. So ginawa ito dito mismo sa gilid ng bundok. Ito, tingnan yung batong laki. Ayan. Pero parang medyo napabayaan na rin kasi yung mga bench, yung iba nasira na. Ayan, at saka kinain na rin ng mga yung gumagapang na parang damuhan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung parang sa Titanic. Tingnan nyo. Oh. Parang yung sa harapan mismo ng barko. Ayan.
So, paalis na tayo. Goodbye, Campor. Babalik tayo dyan. Tayo. Ayan, let's go na. So far sa mga dinaanan kong hanging bridge, ito yung pinakamatatag. Kasi yung iba talagang umaalog-alog. Ayan, ayan na si Tisoy. Siya magdadrive ngayon. Nung sa kasama namin ay Sir Jolas.